Good day mga biyahero, ito nga pala ang ADB 160 na napakaganda. Pwedeng pang gala, pang long ride, pang chicks pwede rin. Kaya naman kung mahilig ka gumala, baka isa ito sa hinahanap mo. Ayan, so re-reviewin natin ang kanyang full specs, updated price, installment, lalong lalo na ang kanyang mga features. Kaya kung gusto mo to, tapusin mo ang video natin hanggang dulo para may idea ka kung sakaling kukuha ka ng ganitong klaseng unit. Ayan, may white pa tayo dyan. Alright, pero bago ang lahat, intro muna tayo. Kulay niyan ay matte dahlia red metallic. Ayan, kung mapapansin niyo, napakaganda ng kanyang kulay. Ay lalapitan pa natin, no. Ayun, no. Yung mga ganitong kulay nga ay hindi masyado dumihin kung sakaling dadaan kayo sa mga maputik na daan. Ayan, konting punas lang po ito ay siguradong lilinis agad niya. Yan. Unahin muna natin dito sa kanyang harapan. Kung mapapansin natin, napaka-masculine ng datingan. Ayan, full LED na ang kanyang mga ilaw, maging ang turn signal. Tapos meron kang daytime running lights. Ito po yan. Tapos ito yung kanyang turn signal. Ayan, quality po yan, hindi basta-basta mababali o mababasag. Tapos meron pa kayong adjustable na windscreen. Naangat po yan mga biyahero, angat lang yan. So ang gagawin nyo lang, hihilain nyo lang ito, pati dito sa kabila. Ito, hihilain nyo lang ng sabayan at aangat na yan. Tapos meron siyang features na Honda Selectable Torque Control. Tapos may logo dito na ADB. Pagdating sa kanyang front suspension, naka-telescopic fork. Merong masculine design na front fender. Naka wavy disc brake, ayan, napakalaki po niyan. Tapos naka mugs. Ang kulay nito ay parang pinaghalong gold at saka brown netong mugs niya. Ayan po, napakakapal po niyan. Tapos makapal din ang kanyang mga gulong. Ang sukat nga ng kanyang gulong ay 110 ang lapad, 80 ang kapal, tapos 14 ang laki. Ayan, napakalaki po niyan. Tapos mayroon kayo ditong ano, ayan o, kung sakaling maputik, may babanggaan yung mga ano, alikabok, dumi, putik, tubig. Ayan, hindi didiretso doon mismo sa makina. Tapos ito naman yung inyong busina. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman sa kanyang rear suspension, naka double shock suspension ito. Hatid sa inyo ng Showa. Ayan, so pag dumadaan kayo sa mga malulubak na daan ay hindi po ramdam kung sakaling mababato. Ayan, napakaganda ng suspension niyan. Tapos mayroon din kayong malapad na gulong. May sukat po na 130 ang lapad, 70 ang kapal, tapos 13 ang laki. Ayan, napakalapad po niyan. Naka disc brake na rin ito sa kanyang braking system. Ayan, naka mugs din. Siya nga pala mga biyahero, yung mga gulong nito harap at likod ay tubeless na po lahat. Ayan. Tapos dito naman sa kanyang muffler, combination ng silver at saka plastic na kulay black. Ayan, so masculine ang design niya, sporty looks din. Tapos makapal na material ang ginamit dito. Ayan. Dito naman sa kanyang tail light, ayan, kung mapapansin ninyo, kakaiba din ang design nito. Tapos kitang-kita mo talaga to sa gabi dahil napakalaki nito, napakalapad. Tapos pag umiilaw po yan, letter X yan. Ayan, tapos may Honda na ano dito, na sticker po ito, sticker. Tapos yung kanyang turn signal, LED na po lahat yan. Tapos may reflector pa kayo dito na malaki. Ayan, tapos may ilaw din kayo dito kung sakaling maglalagay kayo ng plaka dyan. May ilaw din po yan dyan. Tapos hindi ganun kalaki yung kanyang ano, rear fender kasi ayan, hindi masyadong malaki. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Ayan, yung kanyang upuan po ay malapad na malapad. Ayan, tapos may mga tahi dito na design, may tahi din dito, tapos puro tahi po yan. Ayan, so dito sa passenger, malambot ang upuan, lalong lalo na dito sa driver. Malambot, pero medyo matigas pala. Matigas siya pag diniinan. Ayan, ayan, malambot siya sa unang upo, pero kapag sumasagad, ano,
may matigas na parte. Pero okay din naman kasi malapad. Tapos sa passenger grab rails, ayan. Makapal, kabilaan. Para kung ayaw humawak sa inyo ng inyong angkas, may hawakan siya dito. Tapos, kung mapapansin niyo yung kanyang emblem, ADB 160, gold-plated po yan. Ayan o. Kapag natatamaan ng ilaw ay kumikinang. Tapos isa sa mga nagustuhan ko dito ay wala siya masyadong decals. Wala talagang decals. Ayan, so malinis na malinis ang forma na itong motor na ito. Bubuksan naman natin itong seat compartment. Ayan, buksan natin yan. Dito nga nakalagay yung kanyang keyless. Ayan yung kanyang button at saka iniikot po yan. Tapos yung kanyang seat opener at saka fuel tank opener. Ayan, fuel muna. Unahin muna natin yung fuel. Yan, automatic na siya. Tapos ang maganda rito, meron kang fuel cup holder. Yan. May holder dyan. So hindi mo na kailangang hawakan yan. Mas balik mo lang ng ganyan. Tapos kung sakaling isasara mo naman ulit to, push mo lang ng ganyan. Yan. Tapos sa upuan naman, ayan, kung mapapansin nyo, angat yan. Pipindutin ko dyan. Pipindutin ko to, tapos angat din doon. Op, di ba, umangat. Yan. Napakalalim ng kanyang seat compartment. Yan. So marami ka talagang may ilalagay dito kung sakaling gagala ka. Kasya ang damit, sapatos, red horse, yellow, kung ano-ano pa man. Pulutan, kasya din dyan. Yan. Siguro tansya natin mga 30 liters po ito, yung laki niya. 30 liters. Tapos dito naman meron kayong lagayan ng mga tools. Yan, pati dito. Pwede yan lagyan ng mga tools. Alright. Bago ko makalimutan, idadagdag natin sa kanyang features itong kanyang side stand. Ayan. So ito nga pala ay merong kill switch na rin. Pag binaba mo yan, kusang mamamatay ang inyong makina. Pero kapag start ka ng start tapos nakababa to, hindi po mag-start ang inyong makina. Ayan. Ang gagawin naman natin ngayon ay sasakyan naman natin tong ADB 160. So ganito lang yan lumakay. Yeah. Sikip ng pants ko. Ayan. So ngayon, medyo matigas nga yung upuan niya. So hindi ko muna binaba ang center stand. Yung kanyang legroom, ayan, ayos na ayos. Malapad, yung paa talaga nare-relax dyan. Pag nakaganyan, nare-relax po yan. Pag nakaganyan din, okay din. Pag nakaganyan, mas lalong nare-relax. Ayan. Dito sa kanyang handlebar, naked handlebar ito. Tapos ito, para siyang bronze yung kulay niya. Ayan, so makapal na bakal yung ginamit dyan. Tapos may logo dito. Emblem na Honda. Ayan. Dito sa left side, yung kanyang high beam, low beam, busina, turn signal left and right, at saka preno. Tapos yung texture ng kanyang pad dito sa manubela, makapit. Ayan, makapit lalo na kung may kalyo kayo. Tapos dito naman sa kabila, mayroon kayong idling stop system. Ayan, idling stop system. Pwede nyo i-on yan. So, mamamatay ang inyong makina within 3 seconds kung sakaling hihinto agad kayo. Ayan, so ang purpose nito talaga ay makatipid kayo ng gasolina. Tapos, mayroon din siyang hazard. Hazard, tapos electric start. Wala po tayong kickstarter sa ADB 160. Electric start lang po ang available. Tapos, meron kayo ditong maliit na digital information panel. Ayan, so yung mga kinakailangan naman ng isang driver, nandito na po lahat naka-indicate. Yung speedometer, fuel tank, indicator, may oras din yan, yung mga natakbo nyo, nandyan po lahat ang kailangan. Tapos may mga buttons dito. Ayan, kita nyo po yung buttons na yan. Yan po yung pang set dyan kung sakaling
Kung magsiset kayo ng oras, magsiset kayo ng tatakbuhin nyo. Ayan. Makikita po dyan lahat. So, ito yung function niya. Ayan. Itong ADB 160 ay powered by a liquid-cooled PGM-FI na merong 157cc single-cylinder engine na magbibigay sa iyo ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM na merong maximum torque na 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. 4-stroke na rin ito mga biyahero, liquid-cooled single overhead cam engine na may compression ratio na 10.6:1 na mayroong fuel tank capacity na umaabot ng 8 liters. So marami-rami nga yan ang pwede mong maikarga. Ito nga pala ay may kabuang bigat na 133 kilograms. Dating naman sa kanyang overall dimension, may seat height itong 780 mm. So medyo mataas nga siya. Siya nga pala mga biyero, kung sakaling sasakay kayo dito sa ADB 160, make sure lamang na medyo stretchable ang inyong pants kasi kung hindi, may chance po yan na papunit kung sakaling bubuka ka po kayo. Alright. Itong ADB 160 ay may taas na 1,196 mm, may ground clearance na 165 mm, mayroong haba na 1,950 mm, at may lapad na 763 mm. Pagdating naman sa kanyang wheelbase ay may sukat itong 1,324 mm. O diba mga biyero? Pasok na pasok ito sa adventure life na mga gagawin mo. Alright. Siya nga pala mga biyero, kung kukunin mo ito ng installment basis, ang down payment nito ay 18,000 lang. Yes po, 18,000 lang. May lalabas mo na ang AGB 160. Monthly payment ay 9,370 sa loob ng 3 taon. Ang rebate naman niya ay 600 pesos po pag on time po kayo magbayad. Ang estimated cash price nito ay umaabot ng 175 hanggang 185,000 pesos. Depende po ito sa mga dealer. Alright. Siya nga pala mga biyero, kung nais nyo mag-avail ng ADB 160, ayan, marami pa tayong available na kulay dyan. 5 pala lahat yan. Matte red, tapos may white pa tayo. Kung sakaling gusto nyo ng black, pwede naman kayo mag-request. Tapos located pala ito sa Maharlika Highway, Barangay San Antonio, Santo Tomas, Batangas. Harap lamang po ito ng Isuzu. Ayan, so marami pa tayong available na unit dito, no? Meron tayong RS125 Fi, Honda Beat 110 Standard kulay gray, dalawa po yan. Click 125i version 3. Ayan, so 1, 2, 3 na kulay red. Napakaraming itim. At kung naghahanap kayo ng gray, ayan, marami tayong stock niyan. Maliban doon mga biyahero, may PCX 160 din tayo. Click 160. Ayan. Kung sakaling gusto nyo mag-avail ng unit dito sa Honda Motor Rally, gilid lamang ito ng bagong SM sa Santo Tomas. Ayan. So tawagan nyo lang ako sa number na yan para matulungan ko kayo kung nais nyo mag-release ng motor dito sa Honda Motor Rally. Ang requirements dito ay 2 valid ID lang at saka pagdating sa proof of income, 1 month updated payslip. Kung kayo naman ay business owner, business permit, ayos na. Kung kayo ay pinapadalahan, remittance, 3 months, ayos na rin. Kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to like, subscribe. Tapos share nyo na rin, baka may mga kaibigan kayo na gustong bumili ng unit dito sa Honda Motor Rally. Yan, so maraming salamat sa pagtapos ng video. Ingat palagi.